Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good evening rito at good morning dyan, no? Medyo kakauwi ko lang, ginabi ako, what the heck? Eto, may pag-uusapan tayo, no? Aba, eto palang dahilan. Kaya pala itong si Marco Tae, panay ang, anong tawag dito? Panay ang salag at depensa at pagtatanggol kay Quick Melt. Mukhang may reason naman pala siya. May dahilan siya sa mga pagtatanggol niya kay Quick Melt dahil mukhang si Quick Melt, bukod sa maraming alam patungkol sa kanya, mukhang kasapakat pa rin niya, no? Kasapakat niya sa mga kalokohan at syempre, kasangga sa pagdating sa flood control. Eto guys, pinanood ko kasi napanood ko yung balita, interview nitong sila Doris Brigonia, no? Kay Senator Ping about dito sa nangyari nga na kanyang privilege speech. Now ganito guys. So sabi niya ni Senator Ping mas mabuting nakapag-privilege speech na siya kasi at least magiging public na. Magiging legal document sa siya at magiging public na yung dokumento dahil nga kahit hindi nagperma itong mga senador, ilang senador, at least nasabi niya through privilege speech niya. So, naging legal na dokumento, naging public document yun. Now, eto guys, yung report na yon, ang sabi nitong si Senator Ping, isasubmit niya sa ombudsman para makatulong sa investigasyon. So, Ombudsman Remulla ha, eto ha, this is your time to shine talaga. Bawi-bawi rin naman, hindi yung puro si Tito Martin ang tinutukan mo ha. Dito ha, syempre, madadagdagan yung mga ebidensya mo para dito kila Quick Melt. Kasi guys, eto, marami pala ron sa privilege speech ni Senator Ping, meron pala siya ron mga hindi na nabanggit dahil nga kumbaga pinagkasya na lang niya, sinamarize na lang niya, ito ay yung patungkol dun sa mga ebidensyang iba at mga dokumento na ipapasa. Eto guys, ang magandang balita, naiiyak talaga itong si Marco Beta. Maging si Quick Melt sigurado, pero si Marco Beta na lang tayo. Guys kasi, dun sa mga dokumento, meron pala rong dokumento na ibinigay kay Senator Ping Lacson ang abogado nitong si Cabral na ang dokumentong ito ay naglalaman ng sulat kamay mismong ni Cabral na nakalagay doon na itong si Marco Tae ay may allocables na 500 million. Ibig sabihin, meron silang kasunduan sa halagang 500 million na project nitong si Cabral. Allocables, guys. Malamang, yung 500 million na ngayon, nakaalat na yun para kay Diskaya. So kaya pala itong si Marco Tae, alumpihit ang puwit, no? Atat na dahil talagang siguro isa yun sa gusto niyang gusto niyang itanong at syempre magbida-bida at magmalinis na naman. Pero ito, talagang makakarating sa NBI ang dokumentong ito. No, dokumento ng sulat kamay ni Cabral na ibinigay ng abogado mismo ni Cabral. What the heck? So exciting ito, Marco Tae. So may aabangan na naman tayo. Kaya lang ombudsman ha, paspas naman Galaw-galaw. Huwag mo nang gayahin yung kapatid mo kung yung kapatid mo si speed bagal. Aba, dapat naman ikaw ay speed. Huwag mo nang gayahin si John Vic Remulla. Si John Vic, speed bagal yun O, di ba? Tsaka tutulog-tulog yun. Aba, eto mag-aabang kami sa'yo. O ano yun mo naman? Bumawi-bawi ka naman, ombudsman Pag natanggap mo na mga dokumentong ito, dapat naman itong mga ito'y makakasuhan na talaga. Tagal na namin naghihintay mukhang hindi pa nakakasuhan. Si Quick Melt, si Joel Villanueva, si Jingay, what the heck.
Wala pa sa sandigang bayan ng mga kaso ng mga to, ha? Medyo naiinip na kami kung ano ang resolution ng DOJ sa ibang kaso nila. What the heck? Anyway, so yun, kaya itong si Marco Tae natatay na. So, 500 million, allocables. Tapos nagmamalinis, nagyayabang, nakala mo kung sinong malinis, what the heck. O so yun lang mga titili, si Marco Tae ninyo, 500 million naman. Bistado na kayong mga hinayupa kayo. O ha, sa mga bobong didilis at may saya dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may saya. Sapagkat ang may saya, di laging high blood. Bye!